Pilipinas at buong mundo. Magandang hapon po. Mainit na mainit. Naitay Kapuso, peran po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, welcome to the program. Special ang ating hapon because kasama ho natin ngayon ang Primetime King, Box Office King, the one and the only, Ding Dong Dantes! Hey, Dong! Maraming salamat. Thank you. Please, maraming salamat. Kanina ay, you signed a contract again with GMA7. That's Congratulations. Right. Salamat. O, kanina umaga. Grabe, hanggang ngayon overwhelmed pa rin ako sa mga nangyari kanina, sa mga kaganapan. And napakasaya ko lang. Napakasaya ng puso ko dahil finally magkakaroon ng bagong chapter yung aking professional and personal career. I say personal career also dahil ay personal life dahil naging bahagi na ng buhay ko talaga ang GMA. 26 years. 26 years. Galing, no? 26 years of being Kapuso. At ang daming milestones na naganap sa iyong buhay. Isa na dito, I remember this. I mean, sometime in 2005, you were one of those who launched GMA Pinoy TV sa Amerika. That's right. Di ba? At marami pa pong iba. Pero dong ito, because I've known you for quite a while, maraming mga tao, lalo na yung mga bata, pag sinabing Ding Dong Dantes, Hari, King, you know, there's this impression na, it must have been easy for him. Sabi ko nga kahapon na nag-uusap kami, hindi ha. He waited in the wings, nag-antay. Bahagya lamang, i-share mo nga sa amin yung karanasan mo habang ikay nakikipagsapalaran. Was there a time when you wanted to quit? Was there a time when it was so tough, yung parang wala kang makitang ilaw at the end of the tunnel before you became who you are today? Maraming pagkakataong gano'n, Tito Boy. And I think mahalaga yung mga gaps na yun. I would like to see them as gaps. Gaps wherein hindi klaro sa'yo kung ano yung gusto mo o ano yung pwede mong ibigay at hindi rin klaro kung ano rin yung gusto siguro ng mga manonood at that time. Magandang may ganun kasi it will challenge you to try to improve yourself more, di ba? As an artist, as an actor. So, kinailangan talaga at kailangan ng bawat artist. Pero dumating ba yung point na ayoko na? Meron din po, Tito Boy. At again, kinailangan yon kasi kung nag-give up siguro ako nung time na yon, hindi ko na magagawa yung mga gusto kong gawin. Like, sabi ko kanina during the signing, grateful ako na nabibigyan pa rin ako ng pagkakataon to do the things that I love to do. Kasi na-realize ko to nung una ako sumabak sa entablado ng GMA, when I was 16, 17 years old, when I was a dancer. Sabi ko, noong siguro ibang mga yung ka-age ko, baka hindi pa alam ko anong gustong gawin. Ako, klaro sa akin na ito yung gusto kong trabaho. Mahal ko tong trabahong ito. Kaya, at 16, at 16. Kaya thank you for giving me that opportunity. Kaya rin siguro hindi rin naging madali yung pag-give up kapag may mga ganong klaseng mga challenges or gaps. So, kailangan lang talaga constant yung grit, yung strive to want to improve. And you've always been driven. Kasi tama ka, you knew what you wanted to be. Ano yung dance move na hindi mo malilimutan? Well, kasi dancer. 90s yan. Correct. So dahil 90s, nauso doon yung mga Kasi ang mga sikat talaga nung panahon, siyempre, yung Universal Motion, yung mga idol natin, yung Maneuver, Street Boys, and of course, kami yung abstract. Okay. Kami yung backup nila. Kami yung kapag kung sakaling hindi sila pwede, kami yung ang abstract pumapasok. Pero if there was a defining move, Dong, I mean move na alam mo yung butterfly? Hindi, siyempre. Butterfly, siyempre madali. Hindi sa amin to, pero ito yung genre na yun. Noong panahon na yun. Yung butterfly move. Siyempre yung madali lang yung gumagano, no? Ganon. Alam mo yan. Ang galing. That's a butterfly move. Yeah. Okay, fast forward tayo to today. You are at the top. You know, you're the box office king. I know you're not comfortable about this. You are the primetime king. Tanong, how is the view from there? What is the meaning of being there para sa'yo? That's the thing because I don't see it that way. Kasi sa tingin ko, sa oras na gano'n ang aking mindset,
na narating ko na siguro yung gusto kong marating, then titigil na yung yung room for growth. Wala ka nang lalakbayin. Wala ka nang lalakbayan. At para sa akin, I think, especially as an artist, marami ka dapat na pagkakataon na gusto mo pang mag-improve kasi hindi natatapos yun eh. Yun yung kagandahan sa trabaho natin dito, boy, na wala siyang hangganan. So constantly, you can still improve your craft. Kunyari, nagawa mo ito, natapos mo ito, yung susunod, pwedeng iba naman ang gawin mo and still have that sense of fulfillment. And you're young. I know where you're coming from. You just had a movie which was which is the biggest earning movie in the history of Philippine cinema. So ang layo-layo pa ng lalakbayin. Pero ito yun eh. At the top, Dong, you also realize that everything is temporary. Definitely, definitely. Kasi ikaw yun eh. You have that sense of reality. You have that sense of humility. I would hear you talk about it. Yeah. Kaya mahalaga na I've seen these in both sides of the spectrum. Nanggaling ako sa hindi kumita at nakita ko yung kumita. Pero mahalaga doon ay ano ba yung nagiging constant, what remains. So para sa akin, yun talaga yung yung consistency mo of wanting to produce quality material. Diba? Hindi dapat tumigil yan whether nandito ka sa failure or nandito ka sa success. Gaano kalaki sa tagumpay mo ang husay at ang talent at gaano kalaki yung gwapo? Mas malaki doon sa dalawang yon ang tapang siguro. Tapang. Oo. Tapang. Pero Kasi, Dong, alam mong gwapo ka. Siguro, hindi ko alam. Alam mo, sabi ng anak ko, para sa akin okay na yun. Sabi ng nanay ko at sabi... I was just joking. At gaya ng sabi mo, maniniwala ako. More than anything else. Para sa akin, kabuuan. Yung karakter, yung pagkatao. You know, may kasabihan nga, di ba, that malilimutan mo minsan ang ginagawa ng kapwa, malilimutan mo ang sinasabi ng kapwa, but you will never forget how people make you feel. That's true. And you have that gift of making people feel good around you. At kung may constant dito sa ating munting palabas, it's fast talk. Yeah, syempre. We're allowed to do fast talk, okay? Parang fast money lang yan. Parang fast money. Ay, nako, na hindi naman kami nanalo nila ay. Hindi bale, ulitin natin yan. Okay. Let's do fast. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Didi, Bibi. Didi. 20s, 40s. 40s. Big boy, big bike. Big bike. Abstract, starstruck. Abstract. Family feud, family man. Family man. Kain, tulog. Tulog. Box office king, primetime king. Di ko alam. Pareho na. Pareho na, oo. Maraming awards, mataas na talent fee. Pareho. Dad bod, dad joke. That joke. Gaano ka katagal matulog? 8 hours. Gaano ka katagal maligo? 3 minutes. Your biggest break? Break? When I was given the opportunity to become a father. Wow. Your biggest splurge? Oh, food. Kung hindi ka artista, ano si Ding Dong? Sundalo. Guilty or not guilty? Pumasok ng lasing. Guilty. Guilty or not guilty? Nag-alibay dahil late. Guilty. Ako din. Pero malapit na alibay naman. Hindi naman yung malayo. Guilty or not guilty? Nangutong ng pulis. Not guilty. Guilty or not guilty? Nabasted ng artista. Not guilty. Guilty or not guilty? Nagselos sa ex ni Marian. Not guilty. Guilty or not guilty? Pinagselosan ng ex mo ni Marian. I don't know. Your dream role, ano ito? Dream role, a biopic. You love language. Service. Best day of your life. Every morning when I see my wife and my kids. Sana mo para kay Marian. Sana? Sana. Sana mag-date tayo sa weekend. Sana mo para sa mga anak. Sana ay magawa ninyo, makamit ninyo lahat ng pangarap ninyo at sana maging malusog kayo parati at maraming sana, marami. Sana para sa sarili. Sana mabigyan pa ako ng maraming pagkakataon para ma-share ang aking talento dito sa GMA. Sana para sa showbiz. Sana ay mas maging matapang pang ating napakagaling na mga Filipino talents, mabigyan sila ng platform at ma-appreciate ng audience ang kagalingan ng ating Pinoy.
Lights on or lights off? On. Happiness or chocolates? Ano nga yung chocolates ulit? Yun yung chocolates. Best time for chocolates. Anytime. Anytime. Complete this sentence. I'm a proud kapuso dahil. I'm a proud kapuso dahil dito ko nakilalang na pangasawa ko. Oh. I'd like to acknowledge the presence of our boss, Sisir. Yes, Lilibet ma'am. Razonable. Maraming salamat. Dong, tatanggapin ko, ito'y napakahirap itanong. Pinag-isipan ng mabuti. Pero, hindi ko alam kung bakit itinutulak ako dito sa tanong na ito. Ayun. Noong nakaraang linggo at the past days, I've been watching stories, video stories. Isang Facebook page na meron pa doon nakasulat na parang website. Paulit-ulit na ikunikwento dito. Maraming mga detalye. Wala nga di umano'y eh. It's presented like a story, a news story. Si Dingdong Dantes ay may anak, si Marian Rivera, at ang mga bata ay ng ibang bansa. At marami pang iba. Okay? Ito ang tanong. Patawarin mo ko, but I'll have to ask you this. Totoo bang nagkaroon ka ng anak sa isang nakasama mo? What's the name again? I'm sorry? Yes, because I think you worked with her. Totoo bang nagkaroon ka ng anak kay Lindsay De Vera? Oo o hindi? At ano ang kwento? Ang kasagutan po, malalaman ho natin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama ho natin Dingdong Dantes. Dong, punta na tayo doon. Lumabas ang balitang ito, nasa social media. Ikaw ba ay may anak kay Lindsay De Vera? Wala po. Hindi totoo ang balitang ito. Hindi po totoo. Pag-usapan natin doon. Kasi 4 years ago pa ito eh. Nag-resurface na naman. Tell us what you want to tell us about this. At bakit mo binabasag ang iyong katahimikan ngayon? Sa totoo lang, dito nagdadalawang isip talaga ako kagabi kung sasabihin ko ba o masasabihin ba ako about the topic and the issue. Kasi alam kong baka tanungin ninyo ngayon And, at tinanong nga. At tinanong mo nga. Pero para sa akin po kasi dahil may mga tumatawag na po sa akin, mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin. And I think because I have a responsibility dito sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, responsibilidad ko na klaruhin ang isyong ito dahil mahalaga po ang aspeto ito para sa akin. I have a responsibility sa aking pamilya, di ba? To clear things like this because I love my wife, I love my family very much, my kids. That's why I'm saying that it is not true. Okay. Sabi mo kanina nagdadalawang isip ka. So, you may have chosen not to answer my question dahil ang pangamba mo ay hindi matatapos. Hindi kasi sa totoo lang nung una parang pinagtatawanan talaga namin paano nangyari nagkaroon ng ganito. Meaning kayo ni Marian. Kami ni Marian pinagtatawanan namin siya. So parang pero dumating na nga din sa punto na napanood nyo ba? Napanood nyo? Sinabi nyo kanina napanood at marami rin nakapanood. Siyempre natural lang din na may mga nagtatanong sa akin. So, yeah, once and for all, I'm clarifying na hindi siya totoo. Maraming salamat. Bothersome kasi yung pagkalatag ng kwento. Nagkukunwari siyang maraming mga detalye. May DNA, may lumuhod sa harap ni Marian, nag-alsabalutan si Marian at pumunta ng abroad. So, kung ikay hindi sanay at hindi mo alam ang mga kwento na nangyayari sa ating industriya, dahil may mga videos na napanood ako na napakarami ng views. Di ba? Alam niyo po, Naitay Kapuso, ito'y idininay niya, itinatwa na ito ni Lindsay kung tama ho ang aking pagkaalala. She already had denied this story, pero persistent pa rin yung pagbalik, no? Pagbalik. Sa yung meditation, Dong, why is this not dying? I really have no You have idea. no idea? I have no idea. Hindi dahil sa pumutok ang iyong pelikula. Hindi, Alam mo yun? mahirap magbigay ng mga spekulasyon tungkol Speculations, dyan. oo. Dahil sa totoo lang, first time ko na
mapunta sa ganitong sa ganitong sitwasyon, Oo. 'di ba? So Patawad, kaya- I have to ask you that question. No, it's okay. And I think I'm okay that I cleared it because kailangan po talaga at dahil mahal ko ang pamilya ko, kailangan maging klaro yung mga bagay na ganito. That's true. Paano ka nabago? Gaano kalaki ang pagbabago mo sa buhay dahil kay Marian Sixto Azia? 360. Dati kasi kung gumagawa ako ng mga desisyon na para sa akin lang, halimbawa kung gagawa ako ng proyekto sa GMA man o kung saan man, personal man o para sa career, siyempre inisip ko para sa personal growth. Pero ngayon, kasama ko na sila, bit-bit ko na sila sa bawat desisyong gawin ko sa buhay. Gusto ko kapag dating ng panahon sa bawat gawin ko, sa telebisyon man yan, sa pelikula, maging proud din sila sa trabaho ng kanilang ama. 9 years into the marriage with Marian, paano mo, kayong dalawa, how do you make sure that you are constantly interesting and interested to each other? And coming from the sana, mag-date tayo mamaya. Oo, kasi talagang kailangan parating may ganong exciting moments sa bawat isa. Kasi especially ngayon, busy si Marian. May ginagawa siyang teleserye, tapos nag-umpisa na yung kanyang pelikula, yung Balota. So, sa amin dalawa siya yung mas busy. So, ako yung nagsasabi, pag okay na yan, let's make time together. Kasi kapag nakakapag-usap kami, kahit sabi mong simpleng drive lang na magkasama kami, ang dami naming napag-uusapang mga bagay na ang sarap pag-usapan. Para sa amin, we cherish those You treasure the precious precious. moments. Kasi yun lang yung time namin talaga together. And what more, kung pwede pa kami lumabas, pag-date, o siguro pumunta kung saan-saan. Mother's Day. Ito'y tinatanong ko sa aking special, My Mother, My Story, na magsisimula po ngayong May 12, 3:15 in the afternoon, dito po sa GMA 7. My first guest is Luis Manzano, with a very special appearance, of course, of Ms. Vilma Santos and Ryan Christian. Naging sino ka dong dahil sa iyong ina? Sa tingin ko, malaking factor yung pag-unawa ko kung ano ibig sabihin ng empathy dahil sa aking ina. Dahil yun yung nakita ko talaga sa kanya while growing up. Yun yung ipinaramdam niya sa akin, yun yung ipinaranas niya sa akin. Hey ma, if you're watching, I love you. And yun din ang nakita ko kay Marian nung siya naman ay naging ina. So mas na-validate talaga yung ginagawa ng nanay ko sa akin, mas nagkaroon ako ng deeper respect, admiration, and understanding of how mothers really do it. Dahil nakita ko firsthand kay Marian. Kaya ang role ko is to really appreciate them every day. Is to celebrate them every day. I want to celebrate my wife, my mom, my wife as a mother every day. Make sure that I'm there to support her, provide for her, and just appreciate her every day. Ganda. Happy Mother's Day to your mom, to Marian. Maraming salamat. Dong, mensahe para sa iyong mga tagahanga, para sa mga taong sumusuporta sa iyo. 26 years dito sa GMA 7. Go ahead. Thank you for this opportunity. Maraming salamat. Kanina, maraming salamat talaga sa GMA. Maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng panibagong chapter sa buhay ko para gawin ang gusto ko talagang gawin sa buhay. At eto yung mga ginagawa ko sa GMA, ang umarte, mag-host para sa inyo, ang maging artist para sa inyo. And thank you for giving me that opportunity. Looking forward sa mga susunod pang exciting projects na pwede kong gawin dito. And yeah, that's it. I'm so energized and just so grateful. Maraming salamat sa dalaw. Thank you. Maraming salamat. Salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Suportahan po natin si Dingdong Dantes. And stay kind. Make your nanay and tatay proud. #say thank you. And do one good thing a day. And parang let's make a difference. Let's make this world a better place. Goodbye for now. God bless.